Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pastor Apollo Kibuloy naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador. Bilang ng namataang Chinese vessels sa West Philippine Sea, tumaas ayon sa Philippine Navy. Iligal na mga mangingisda arestado sa Balesin Island. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na naghain ng Certificate of Candidacy o COC si Pastor Apollo Kibuloy para sa pagkasenador sa huling araw ng COC filing. Saad ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco, ang legal counsel ng pastor na si Mark Tolentino ang nag-file ng kanyang COC. Ayon kay Tolentino, gustong maging bahagi ni Kibuloy ng solusyon sa bansa. Base sa isinumita nitong COC, tatakbo ang KOJC leader sa ilalim ng Workers and Peasants Party. Ngunit ayon kay Party President Sani Matula, wala siyang pinirmahang Certificate of Nomination and Acceptance para kay Kibuloy. Kasalukuyang nahaharap sa mga kasong sexual abuse at qualified human trafficking ang kontrobersyal na pastor. Dumami ang bilang ng Chinese vessels sa West Philippine Sea o WPS ayon sa Philippine Navy. Sa ulat ng Navy mula September 30 to October 6, umakyat sa 190 mula 178 ang bilang ng mga barko ng China ang nakapirmi sa WPS. 28 sa mga ito ang galing People's Liberation Army Navy at China Coast Guard na makikita sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Bajo de Masinloc. Ayon sa Navy, mariin nilang binabantayan ang vessels sa tatlong nasabing areas dahil mahalaga ang mga ito sa pagprotekta ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Arestado ang 17 mga iligal na mangingisda habang nasamsam ang 1.4 million pesos na halaga ng fishing gear at mga huli ng isda sa katubigan ng Balesin Island sa Polillo, Quezon. Nakita ng Provincial Patrol Boat ang isang unmarked fishing bangka na nagsasagawa ng modified Danish seine o buli-buli, isang illegal fishing method na ipinagbabawal simula pa 2013. Matapos ang masusing inspeksyon, kinumpirma ng mga otoridad na lumabag ang 17 sakay na crew sa Philippine Fisheries Code of 1998. Tinatayang umabot sa 1.12 million pesos ang halaga ng nasamsam na fishing boat at iba pang assets. Samantala, nasa 300,000 pesos naman ang halaga ng 800 kilograms na huling isda. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.